Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So ito po pag-uusapan natin mga kababayan ay walang iba lang naman kung hindi ito mga nakita po nating balita na kung saan mga kababayan yung drama nitong si Senator Bongo bistado yung kanyang fake news. Na kung saan mga kababayan, di ba may naging drama etong si Bongo, dyan po mga kababayan sa naganap na rally, dyan po sa may Maynila, sa may Liwasan Bonifacio. So ngayon, dun po sa rally na yon mga kababayan, eto daw pong si Duterte ay nakadapak at wala daw pong tsinelas nung huling nagkausap daw po sila sa eroplano. And then mga kababayan, eto mapapag-usapan din po natin etong inilabas na pahayag ng PNP na kung saan handa daw po silang tumulong sa posibleng pag-aresto versus sa mga sangkot sa Duterte na madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato. Ano po mga kababayan, at dito matatalakay din po natin yung isang issue na tila nakakalimutan na rin ng mga kababayang Pilipino na dapat nating ipaalala about po sa nangyari mga kababayan dito kay Sara Duterte na tila nabaon na nga sa limot. Ano po, pero bago po natin pag-usapan yan, lagi ko naman po sinasabi, huwag po natin kalimutan na i-like ito pong video natin na ito at huwag na rin po natin kalimutan na mag-iwan ng inyong mga komento at mag-subscribe sa ating YouTube channel. So ito, pag-usapan na po agad natin ito nakita nating balita galing po sa Abante, TNT tunay ng tabloidista. Sabi po dito mga kababayan, PNP handang tumulong sa posibleng pag-aresto versus sangkot sa Duterte drug war. Sabi pa dito mga kababayan, basahin po natin yung nilalaman. Eto daw. Inihayag ng Philippine National Police PNP na handang ahensya na magbigay ng tulong sa International Criminal Police Organization or etong Interpol sakaling may iba pang isilbing warrant of arrest laban sa mga kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kampanya laban sa ipinagbabawal na bato. So alam naman natin mga kababayan kung sino yung mga kasabwat dyan na anytime pwedeng labasan ng warrant of arrest. So ang magaling dito mga kababayan at maganda dito sa inilabas na pahayag ng PNP, maaga pa lang alam na ni Senator Bato de la Rosa na handang makipagtulungan ang ating mga kapulisan ulit para arestuhin mga kababayan na itong si Bato de la Rosa at yung iba pa na makakasabay po niya na lalabasan ng warrant of arrest galing po sa ICC. Ano po, so sabi pa dito, samantala sinabi naman ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo nitong linggo na wala pang natatanggap na impormasyon ng PNP tungkol sa naturang usapin. Sabi pa dito mga kababayan, tiniyak din ni Fajardo na may template ng PNP sa posibleng pagsisilbi ng arrest warrant sa iba pang individual na konektado sa madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato ni dating Pangulong Duterte dahil umano sa isinasagawang pag-aresto sa dating Pangulo. Kung sakasakaling may lalabas at hihingin po muli ng Interpol ang tulong ng PNP ay nakahanda po ang PNP na mag-provide ng assistant at i-implement po natin itong warrant na itong according sa ating umiiral na batas, paliwanag niya. Sabi pa dito, matatanda nga inihatid ng mga otoridad ang isang warrant of arrest mula sa International Criminal Court ICC laban kay Duterte sa pamamagitan ng Interpol kaugnay ng kasong umano nitong crimes against humanity. Kasalukuyang nasa ICC sa The Hague, Netherlands ang dating Pangulo at nagkaroon ng initial appearance sa ICC Court noong Marso 14 mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo, maaga pa lang ipinapaalam na ng PNP ulit na handa po ulit sila maki-operate sa paglalabas ng arrest warrant ng ICC kung ito ay ipapadaan ulit sa Interpol at kapag hiningi ulit ng Interpol yung assistant ng ating PNP, handa po silang magbigay ulit. So ibig sabihin mga kababayan, kapag lumabas na ang arrest warrant nitong si Bato de la Rosa, automatic mga kababayan, mga kapulisan po natin yung mag-aaresto dito kay Bato at dun pa sa iba pa makakasabay niya na i-issuehan din ng arrest warrant galing po dito sa ICC. So ang maganda dito, nakahanda ang ating mga kapulisan ulit para arestuhin etong sina Bato kung sakasakali na lumabas na ang kanilang mga arrest warrant. So ngayon punta naman po tayo dito pa sa isang nakita natin na kung saan ito'y matinding drama mga kababayan nitong si Bongo. Ito na talakay na natin to kanina pero may napansin lang kasi ako dito
Sa totoo lang mga kababayan, sabi kasi nitong si Bongo, alam nyo ba, wala siyang tsinelas, ito daw pong si dating Pangulong Duterte. Pati tsinelas, niya wala, nakapaa. Huli namin pag-uusap, nasa eroplano pa siya. Sabi ni Atty. Salvador Mijaldea, nakapaa siya. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, nakasapatos po itong si dating Pangulong Duterte. Ito yan Ayan kung titingnan nyo, nakasapatos po siya at nakamedyas pa nga. Hindi po siya nakapaa mga kababayan nung isinakay po siya sa eroplano. Bagkos nakasapatos po etong si dating Pangulong Duterte. Huwag po kayo magpapapaniwala sa mga fake news na ipinapakalat nitong si Senator Bongo para makagain ng suporta sa mga kababayan po nating Pilipino. Kasi ang dating kasi mga kababayan dito, pinagbumukha po nila na kaawa-awa talaga etong si dating Pangulong Duterte. Kasi bukod daw po sa matanda na, tinanggalan pa mga kababayan ng tinanggalan pa daw ng tsinelas at wala daw pong suot na tsinelas nung sumakay sa eroplano. Pero kung tutusin talaga mga kababayan, nakasapatos po etong si dating Pangulong Duterte. Taliwas po sa sinasabi dito nitong si Bongo. Hay nako, Senator Bongo. Bawas-bawasan nyo na po ang pagkuha ng simpatsya sa mga kababayan natin at paggamit kay dating Pangulong Duterte para makuha nyo ang suporta ng mga kababayang Pilipino natin. Alam nyo, okay na sana yung drama nyo Kaso ang problema, fake news yung datingan. Kala ko ba yung mga taga-suporta lang ni dating Pangulong Duterte yung nagpapakalat ng fake news? Ba't mukhang pati itong si Senator Bongo, isa na rin po mga kababayan sa nagpapalaganap at nagpapakalat ng fake news para makakuha ng simpatsya sa mga kababayang Pilipino po natin. Hindi po tama yan at mas lalong hindi po makatarungan yan. Mga kababayan, para lang mapasama na masama itong si PBBM, gumagawa ng mga ganitong klase ng drama na may halong fake news pa. Napakaliwanag naman po na may sapatos itong si dating Pangulong Duterte nung siya po ay isinakay sa eroplano at hindi po totoo yung pinapakalat dito ni Bongo na nakatsinelas daw or tinanggalan daw ng tsinelas etong si dating Pangulong Duterte at nakadapak lamang daw po noong huling pag-uusap nila sa eroplano. Wala pong katotohanan yan at wag po kayo magpapaloko sa ganyang klase mga galawan. Ano po mga kababayan? So maliwanag na fake news po etong pinapakalat na ito ni Senator Bongo. Ngayon punta naman po tayo mga kababayan dito sa sinasabi kong isang matinding issue na tila nakakalimutan na ng ating mga kababayang Pilipino na kung gaano katinding umarte etong kampo ng mga Duterte mga kababayan. Ito po yung nangyari na. Ito mga pag-acting na ito, etong mga pangyayaring ito ay nangyari na po noong 2024. Kung matatandaan ninyo, nung na-contempt etong si Zuleika Lopez dahil po mga kababayan sa pangingialam sa pag-iimbestiga na isinasagawa nitong Kamara at hindi pakikooperate sa Kamara at hindi pagsagot nang maayos sa mga katanungan ng mga taga-Kamara, na-contempt po siya. At dahil nga po na-contempt etong si Zuleika Lopez, doon po dumating etong si Vice President Sara Duterte at hindi niya po iwanan etong si Zuleika Lopez na naging dahilan pa nga mga kababayan para maging issue po sila. Dahil kung matatandaan nyo, di ba naglabas etong si Ramon Tulfo ng isang statement mga kababayan na sinasabi na kaya hindi daw maiwan ni VP Sara etong si Zuleika Lopez dahil matagal na daw po magkasintahan etong dalawa. Ayon po mismo yan kay Ramon Tulfo. Kung matatandaan nyo pa nga, sabi pa nga dito, ayon sa dating kolumnista, lubha ang pangangalaga ng Vice Presidente sa kanyang Chief of Staff. Kaya nagdesisyon siyang samahan ito sa piitan ng Kamara na ipinagtataka naman niya ng mga kongresista. Okay, ito ang sagot. Si Sara at si Zuleika ay matagal na magkasintahan sa ad post sa FB post nitong si Ramon Tulfo. Kaya nga naging matinding issue ito mga kababayan noong panahon ng 2024 dahil po sa drama nitong si Vice President Sara Duterte at pagiging favoritism niya dito po kay Zuleika Lopez. Yun naman pala mga kababayan, ayon po kay Ramon Tulfo, matagal na daw po magkasintahan etong dalawang ito, na naging dahilan mga kababayan para magkaroon ng napakatinding drama noong 2024. Katulad nung ginagawa nila ngayon, gumagawa sila ng matinding drama para makakuha ng simpatsya sa mga kababayang Pilipino po natin. Pero hindi alam ng mga kababayang Pilipino natin na matagal na pong modus nila yung mga ganyang klase ng drama. Katulad na lamang nito, balikan natin to. Yan. Kung titingnan nyo, di ba nung panahon ng 2024, na na-ospital etong si Zuleika Lopez, ano yung sabi ni Sara Duterte
kay General Torre. Eto, pakinggan po natin. Pwede mo kami mag-request ng cameras. Ano daw? Pasukin ng general yung Cameras. Ito? Palapitin ng mga media? Opo. Sige. Lapit na. Go na. Pwede daw siyang mag-request na palapitin daw yung mga paparazzi, yung mga media, mga kababayan. Kasi nga, gagawa sila ng matinding drama noong mga panahon na yan. Kaya nga lingid sa kaalaman ng mga kababayang Pilipino po natin, yung mga drama at paawa nila sa mga kababayang Pilipino natin, lumang style na po yan. Nagawa na nila yan noong 2024 na kung saan sumugod itong si Sara Duterte sa kamera noong mga panahon na nakontempt itong si Zuleika Lopez na naging dahilan pa nga para pagbantaan niya ang buhay ng presidente at saka ng first lady. Go, go, go. Yan o. Double time. Ding, i-release mo ang media. Release. Go. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, lahat ng kanilang kalokohan isa-isahin natin ngayon dito. Ibabalik natin yung mga dating napag-usapan natin, yung pagiging incompetent ni Sara Duterte, lahat yan ibabalik natin para ipaalala sa taong bayan na mali yung kanilang paninindigan at yung kanilang mga sinusuportahan. Hindi ko naman sa dinidiktahan kayo, pero ang sa atin, gusto nating ipamulat sa inyo na dapat pinag-uusapan itong mga bagay na ito na hindi nila masagot noon pa man. Go na, sabi ni General. Lapit na. Si General lang nagsabi. Ayaw ng hospital. Yan o, mga drama nila o. Ayaw ng hospital. Hanggang dyan lang naman yung camera eh. Ayaw ng hospital. Hanggang dyan lang sa inyo. Huwag nyo lang i-block yung side ng camera. Alis na lang dito ang mga kwan para makita ng camera. Para makita ng camera. Yan na, kita nyo ha, gagawa na ng drama yan dito. I-clear natin ito para makita ng camera. Di ba? Hindi nyo ba nakahalata? Yung mga drama nila ngayon mga kababayan, nangyari na yun noong 2024. Naging drama din yan nila mga kababayan noong 2024, kaya kabisado na namin yung mga galawan ng mga ito. Yung mga drama nilang ganyan, kabisado na namin yan. Yung mga drama nila ngayon, na kung saan may paiyak-iyak sila, sinasabi dapak sa eroplano si dating Pangulong Duterte. Walang katotohanan yan. Kasi kung tutusin, etong mga drama nilang ito, bistado na ng sambayan ng Pilipino yan. Yung mga hindi lang gaanong updated sa politika, na nakiki-justice for Tatay Digong, yun yung mga tao na hindi gaanong alam yung nangyayaring issue sa ating gobyerno. Kaya nga kung tutusin mga kababayan, sabi ko po sa inyo, may pananagutan si dating Pangulong Duterte at yung kanila mga drama ngayon, naging drama na rin po nila yan noong 2024 pa lamang. Ano po mga kababayan? So ngayon, yan yung isang patunay na talagang yan na po ang galawan nila. Yan na po ang gawain po nila. Kung magpapadala kayo, naloko kayo, nagoyo kayo. Ano po mga kababayan? So kung titingnan nyo, etong isyong ito mga kababayan, yan yung mga hindi nila masagot. Yung post ni Ramon Tulfo na sinasabi na matagal na magkasintahan. Etong si Laika Lopez. Dahil nga kung makikita nyo naman, overprotective. Etong si Sara noong mga panahon na yan. At ang isa pa dyan mga kababayan, kaya lang naman na-contempt etong si Zuleika Lopez kasi nga nakikialam po siya sa ginagawang investigasyon ng Kamara patungkol po doon sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. And then bukod sa nakikialam siya, hindi siya nakiki-operate at hindi po siya sumasagot sa mga katanungan ng ating mga kongresista. So ngayon, kung pagbabasihan natin mga kababayan itong nangyari noong 2024 at drama ngayon ng mga DD-shit na kunyari sumusuporta kay dating Pangulong Duterte, nakiki-justice, kayo ano po masasabi at komento po ninyo? Hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin. Ano po masasabi ninyo? Hingil po sa inilabas na statement ng PNP na handa sila makipagtulungan uli kung sakali na aarestuhin yung mga kasabwat ni dating Pangulong Duterte patungkol po sa pakikipaglaban nila noon sa ipinagbabawal na bato. At ano rin po ang komento ninyo hingil po sa naging drama at paiyak-iyak nitong si Bongo na kung saan sinasabi po niya na nakatsinelas daw sa eroplano itong si dating Pangulong Duterte pero totoo nakasapatos at nakamedyas pala.
mga kababayan, na kung saan kung iahalin tulad natin yung drama nila sa drama noon nung 2024, nangyari na po yan. Ano po, so comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po sa mga topic na yan na tinalakay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam, maraming salamat sa lahat ng team replay na hindi po nakakalimutan mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat din sa lahat ng team replay na hindi po nakakalimutan na wag po mag-skip ng ating mga ads. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless. Thank you po.